Ayun, umalis na yung ating mga bisita. Kanina po pa ako nag-aantay kung anong oras sila aalis. Nakaisang oras din kami dito sa balkonahe. Merong tatlo na bisita kanina, mga kaibigan ni Harry, habang ako'y nagduduyan dito. At so yun, naalala ko, meron pala akong pangakong isang istorya, love story, tungkol dun kay Losty, tungkol dun sa aso. So, nung nasa Pilipinas pa ako, at by the way, na-share ko sa mga vlog ko na hindi naman ako talaga pet lover. Hindi naman ako talaga mahilig sa sa pusa, sa mga aso. So, few years ago, mga 3 or 4 na taon na siguro, 3 taon na siguro, bago namin nakuha si Lucky. Ang istorya muna ay tungkol kay Lucky. So, noon, pinilit ako ng mga anak ko na kunin si Lucky. Kaya lang, as in talagang ayoko. Sabi ko, ang pusa ay pusa, talagang pusa na hindi mo yan mababago. Nagbibigay ng trabaho at the same time, nagbibigay din ng dumi sa bahay. Sabi ko, marami na kayo na inaalagaan ko. Sabi ko, tapos magdadagdag pa kayo ng isa. So, to make the long story short, pumayag din ako na alagaan namin si Lucky. So, fast forward, nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, nakalimang buwan din ako. Ang buong akala ko ay si Lucky lang ang alaga namin. Ang nangyari, noong nasa Pilipinas ako, itong mga kasama ko dito sa bahay, si Happy, tapos mga bata, ay naglihim pala sila sa akin. Kumuha sila ng isang tuta, cute na tuta, para alagaan sa bahay. Ang nangyari kasi, may nanliligaw sa ating dalaga. At alam nung nanliligaw na yun, alam niya na cat lover din ang ating dalaga. So, niregaluhan niya ng aso. Siyempre, regalo yun. So, hindi nila matatanggihan. Ang siste, habang nasa Pilipinas ako, hindi nila sinabi sa akin dahil alam nilang maghihindi ako. So, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan ang nakaraan. Lumaki yung aso. So, yun na nga. Siya na nga yun. At yung 5 buwan na pag-stay ko sa Pilipinas, hindi nila sinabi sa akin. Yun na nga. So, nung pagbalik ko, kinausap nila ako. Pagdating ko nung araw na yun, tinago yung aso. Tapos kinausap nila ako. Sabing ganun, meron kaming inalaga ang aso na maliit. Maliit, ganun pa. Ganun ang pagka-describe niya. Maliit, ang cute. Sabing ganun. Asan siya? Sabi kong ganun. Tapos biglang inilabas yung aso. Yung ini-expect kong tuta ay naging malaking aso. Nabigla ako, as in talagang hindi ko alam, magagalit o sisigawan ko sila o ganito ganyan. So nabigla na lang ako na yun na nga yung aso. So iniisip ko kasi nahihirapan na ako kay Lucky dahil trabaho din, guys. Ang pagkaroon ng alaga ay trabaho din. So yun na nga, nahihirapan ako kay Lucky dahil nung kinuha namin, yun ang pinag-aawayan namin ng mga bata. Dahil nung inalagaan namin sila, nung nag-start kaming kunin siya sa bahay, ang usapan ay sila ang mag-aalaga, sila ang magpapalit ng kanyang buhangin, ganito ganyan. At the end, ako lahat. So, yun na nga, nung inilabas yung aso, nabigla ako. Sabi ko, paano na yan? Sabi kong ganun. Dahil ang bahay namin, nasa 3rd floor kami. 3rd floor at saka 4th floor. Yung balkon namin, maliit lang. Ang aso, dapat at least 2 beses o 3 beses na na ilabas, di ba? Para tumae or
umihi. Sabi ko, nag-promise sila na sila ang magpapaligo, sila ang maglilinis doon sa aso, at sila ang magpapatae, magpapaihi sa labas. Pero hindi ako naniniwala sa mga bata dahil sa bandang huli ako ang mahihirapan. Sabi ko sa sarili ko, tama na yung nasa bahay ako. Maglalaba, maglilinis, sabi ko. So, madadagdagan na naman ang aking trabaho. So, bandang huli, hindi ako pumayag, guys. Oo, hindi ako pumayag. Sa dami ba naman ng trabahong bahay, dadagdag pa ang aso, bukod kay Lucky. So, in short, hindi ako pumayag. Hindi ko ako nag-agree. So, sabi ko sa kanila, ito ang pinaka malaking desisyon na hiniling ko sa kanila. Sabi ko, ano ang gusto niyo? Pagpipiliin ko kayo. Ako or yung aso? Ayun na, yung mga mukha nila hindi maipinta. Imagine, nasa posisyon sila na magpipili kung ako ba or yung aso. Tapos bali 2 araw silang nagdesisyon eh. Tapos nung pangalawang araw na, nagdesisyon na sila na talagang i-let go yung aso. Imagine niyo guys, ang pagka-describe nila sa akin, maliit, tuta daw. Tapos nung lumabas yung tuta, ang laki. So nabigla ako at talagang hindi ako agree sa sa aso sa loob ng bahay. Matrabaho din. So to make the long story short again, nilet go nila yung aso. Pero si Losty, yung aso, ibinalik or kinuha nung nanliligaw kay Jessie. So siya ang nag-alaga. Dahil naman, yung nanay nung nanliligaw kay Jessie ay mga dog lovers din sila. Meron din silang aso. So bali, sila na ang kumuha. Sila na ngayon ang nag-aalaga. Pero from time to time, pag bumibisita yung nanliligaw kay Jessie, dinadala sa bahay. So, dahil nasa bundok kami ngayon, so sabi ko, pwede nilang dalhin. Dahil dito, paglabas mo lang, pwede mo nang paihiin. Hindi gaya dun sa bahay na bababa ka pa, tapos matrabaho din. Yung ganun ba? So, yun po ang love story ng ating Losty, yung ating aso. Yun. Pero cute siya ah. Basta napakatalino ng aso dahil sa 5 buwan na nasa bahay siya, naturuan siya ng mga tricks. Kung sinabi mo sa kanyang upo, upo. Tapos tayo, tayo. Basta matalino. Tapos pag binigyan mo ng pagkain sa harapan niya, kahit nasa harapan niya na, pag hindi mo sinabing eat, hindi niya gagalawin. Hindi siya nauupo sa couch. Basta kung saan yung spot niya, yun lang. Yun. Minsan, dahil nandito pa siya, mga siguro, 1 linggo dito. Sabi ko, walang problema pag dito sa bundok. Dahil siyempre, ilalabas mo lang, dyan na, pwede na siyang umihi, pwede na siyang tumae, ganoon. So, ipakita natin kung ano yung tricks na alam niya.